Hello, kamusta tayong lahat? We praise the Almighty Father, Yahweh, El Shaddai, Almighty God, Righteous Father, Jehovah, for He is worthy to be praised and adored. He will never ever change. He is the Alpha and the Omega, and His love for us is everlasting. That's the reason why He sent to us our Savior Jesus Christ, so that we may inherit the kingdom of God. And Jesus Christ wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. Jesus Christ is the coming King, the King of Kings and the Lord of Lords, just as what is written in the book of Revelation. He's not only our Redeemer, He is also the Lamb of God, Emmanuel, our friend, who loves us so much, just like the Almighty Father. And because Jesus loves us, He prayed to the Almighty Father to send to us the Holy Spirit, para hindi tayo maging orphans. May kasama tayo. And time will come that Jesus will come again. And we will wait for that to happen. Because all His promises, He fulfills it. Just like our Father. May isang salita. The Holy Spirit lives in our hearts, and He is showering us with gifts and fruits every day, and blessings upon blessings. Kaya everything na nakikita natin sa environment natin, kung ano ang itsura natin, kung ano ang suot natin, kung ano ang mga kinakain natin, lahat ng yon galing kay Almighty Father, even this world. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa tatay natin. Nire-require lang tayo ng tatay natin to obey Him, to believe in Jesus Christ. Yon ang nire-require sa atin yung Almighty Father. Hindi man tayo perfect for now, time will come, we will be perfect like Jesus. Gumaganda ang tingin sa atin ni Almighty Father because of Jesus Christ. Kung sa tingin man natin tayo ay pangit, imperfect, maraming mga kakulangan sa buhay, pero pagkasama natin si Jesus Christ at nasa puso natin siya, perfect ang tingin sa atin ng ating Creator. So last time we read Deuteronomy chapter 23. So yung mga lalaki dito, no, emasculated by crushing or mutilation, for recap, hindi makakapunta sa assembly of the Lord or sa harapan ni Almighty Father. Sa ngayon, kahit na mutilated na literal ang iyong organ, makakalapit tayo kay Almighty Father sa kanyang presence because of Jesus Christ. Dito lang sa Old Covenant, dahil hindi pa pinapanganak si Jesus dito at hindi pa siya naipapako sa cross, kaya ganito literal ang ipinag-uutos ni Almighty Father, kasi bago pa lang niya ini-introduce ang law. Nung dumating si Jesus Christ, ano na ang law? Naging metaphor. Kasi hindi maintindihan ng mga tao, no? And then dito sa verse 2, illegitimate by birth, hindi rin makakaharap sa presensya ni Almighty Father. Pero tayo, adopted sons and daughters of the Almighty God, kaya makakaharap na tayo sa kanyang presence because of
Jesus Christ. Kung hindi tayo naniniwala kay Jesus Christ, ibig sabihin, disobedient tayo kay Almighty Father, hindi tayo makakaharap sa kanyang presence. So dito, literal. Sa ngayon, metaphorically speaking, no? Or figuratively speaking. Kahit na hindi ka tunay na anak ng kahit na anak ka sa labas ng mga magulang mo dito sa lupa, pero kung tayo naman ay adopted sons and daughters of the Almighty God, mas malaki ang bearing nun. Ang importante, makaharap tayo sa presence ni Almighty Father. Dadala natin sa heart natin si Jesus Christ. The verse 3 naman, yung Ammonite and Moabite. Ano ang ugali ng Ammonite at Moabite? Gusto nilang isumpa ang kanilang mga brethren. Hindi tayo dapat maging ganun na isusumpa natin ang ating brethren. Dapat mamahalin natin ang ating brethren. Kaya pag isinusumpa tayo ng ibang mga tao, pero kung nasa hearts natin si Almighty Father at si Jesus Christ at ang Holy Spirit, the Lord God will bless us because He loves us so much. Kahit na anong sumpa ang gawin ng mga tao, hindi sa atin tatalab, dahil ang creator ng mundo na to, anak niya, tayo. The righteous Father. At hindi natin sila dapat gayahin na, halimbawa sinumpa ka, ngayon gaganti ka, hindi, susumpa din kita. Hindi pwede yun. Dahil kung gano'n ang ugali mo, hindi ka anak ni Almighty Father, because the Almighty Father is righteous, He is holy, He is just, He is loving. Verse 7, you shall not abhor an Edomite, no? Or an Egyptian. Yung mga strangers, or yung mga taong hindi mo kilala, tatanggapin mo. Kasi brethren natin silang lahat. Sino ba ang ating brethren? Ang ating mga neighbor. Hindi lang yung kapitbahay mo, kung yung mga tao nakakasalamuha natin sa araw-araw. Sila ang ating brethren. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Who are my mother and my brothers and sisters? Kung sino ang nagtitiwala sa salita ng Diyos, yon ang mother, brothers, and sisters ni Jesus. Kahit ano pa ang itsura mo, ano pa ang pinagdaanan mo sa buhay, kung tayo ay nagtitiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father, tayo ay brethren, brothers, sisters, mothers ni Jesus. Sabi ni Jesus yan sa New Testament or New Covenant. At dapat hindi lang walang maibipinta sa atin ng mga tao. Dapat lagi tayong malinis. Gaya ng mga offerings, ng mga burnt offering, sin offering, puro mga without blemish or without defect. Dapat ganon tayo. Yung defect na yon, yung defect sa puso. Alam natin na hindi tayo perfect physically. Marami sa atin merong disability, no? Ako, marami rin akong disability. Imperfections. Pero tanggap tayo ni Almighty Father. Kung nasa hearts natin si Jesus Christ. At itong binabanggit dito sa verse 10 is the nocturnal emission ng sa lalaki. No? Hindi naman sinasadya ng lalaki yun kasi tulog siya, nananaginip siya. Tapos ngayon yung nocturnal emission, blood din kasi yun. Madumi, no? Kaya dapat sa labas siya ng camp and then maliligo siya. Sa gabi, pwede siya makabalik. At yung dumi ng tao ay gagawin sa outside the camp.
Hindi pwede sa loob dahil mahal mo ang brethren mo, ayaw mong magkaroon sila ng sakit or magkahawa-hawa ng bacteria, parasite. Kaya dun sa labas gagawin, iisipin lagi yung brethren natin. At saka pag magdudumi ka, dapat merong dadalang dito, no, sa Old Covenant, may dadalang implement or shovel. Sa ngayon, hindi na nagsishovel. Ang gamit ng tao, bidet, toilet, tabo, tubig. Lilinisin natin ang ating sarili para sabihin niya, ba ang anak ng Diyos, ba't ganyan ang itsura, no? So presentable dapat ang anak ni Almighty Father. Hindi naman dapat maganda ang damit na bago lagi, hindi, maayos lang. Maayos din dapat ang pakikitungo sa kapwa tao. Yung mga lumalabas sa bibig natin, ako masama rin ang lumalabas sa bibig ko. Yung mga lumalabas sa bibig natin, babantayan natin. We must have self-control, one of the fruits of the Holy Spirit. O, minsan nawawala rin ako ng self-control. At pag nawalan tayo self-control, hingi tayo ng tawad kay Almighty Father in the name of Jesus. Kasi si Almighty Father, lagi siyang kasama natin. He walks in the midst of your camp. Nakikita niya tayo kung anong ginagawa natin. Si Almighty Father kasi, omniscient, omnipresent, omnipotent. No? Alam naman natin ibig sabihin ng omnipresent. Kahit nasaan tayo, alam niya ang ginagawa natin. No? At pag may tao na nakaligtas or nakatakas sa kanyang master, hindi naman tatakas ang isang taong to kung hindi siya minamaltrato ng kanyang master. Ay, wag mo nang isumbong. Wag kang mag-isang sumbongero. Ay, yun no, ganun ang kanyang ginagawa, oh. Nakatakas siya, oh. Usually, mga ganong nagsusumbong, usually, hindi ko sinasabing lahat. May tinatago rin kasalanan yon. Merong pinagtatakban. Ang binabato niya sa iba yung kanyang kasalanan para ma-focus yung tao, hindi sa kanya kundi sa ibang tao. Nakakita na ako ng mga ganong klaseng tao. Dami. Kaya yung mga nakatakas sa kanilang mga masters, tanggapin. At wag alipustain or alilain. Hindi porke galing ka sa isang slave or slave yan eh. Lika alilain natin, i-oppress natin kasi nakatakas lang naman yan eh. O lika pag nandito siya, i-oppress din natin. Abusadong mga tao. There shall be no ritual, harlot of the daughters of Israel, or a perverted one of the sons of Israel. Babae na nagbebenta ng sarili niyang katawan. Or binibenta niya ang kanyang dignity. May maraming mga klase ng pagbebenta, no? Na binibenta mo ang sarili mo, yung sa paninira ng kapwa-tao, tas babayaran ka dahil naninira ka ng kapwa-tao. Yun din, no? Isa lang ngayon. At merong mga lalaki na umaaktong mga babae. Ayan, no? A perverted one of the sons of Israel. In Hebrew, it means Kadesh. One practicing sodomy and prostitution in religious rituals. Up to now, may mga gatong religious rituals, no? Secret lang nilang ginagawa. Mga religious ritual. Secret lang nilang, hindi nila pinagsasabi. Pero, nababalitaan natin. Demonic yung ganon. Verse 18, you shall not bring the wages of a harlot or the price of a dog to the house of the Lord your God. Yung mga gawain ng kadumihan,
Hindi, magbebenta ako ng sarili ko or magchichismis ako, tapos nakakakuha ko ng pera dahil sa panchichismis ko, tapos ibibigay ko kay Almighty Father. Hindi pwede yung ganon. Galing sa dumi ang pinagkuhanan mo ng pera, tapos ibibigay mo kay Almighty Father. Hindi ka tanggap-tanggap kay Almighty Father yon. Dahil ang gusto ni Almighty Father, galing sa kalinisan. Halimbawa, malaki ang patubo mo para may maibigay ka sa iyong congregation. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Ang natutuwa lang yung congregation mo, pero si Almighty Father hindi natutuwa. Kaya hindi ka rin makakapunta sa heaven, sa everlasting salvation. Hindi mo rin makukuha yon. Kasi ang gawain ay madumi, tapos ibinibigay mo sa iyong congregation. Hindi tama yon. Ayaw ni Almighty Father na mga gawain kadumi. At binabanggit ito, the price of a dog. Ano ba yung the price of a dog? Ang dog, no? Madumi. Dila ng dila sa kung saan at nakikita sa kalye, papadami sila, yung mga aso. Pero yung mga animals na iba, nakatago sila, nagtatago sila. Pero yung mga dogs, kita sa kalye, walang kahihiyan. Yun ang ibig sabihin. Kaya binabanggit lagi ang mga dogs, walang kahihiyan. Kahit saan na lang, no? Kahit saan abutan, yon. May mga taong ganon. Literally and figuratively speaking. Kasi abomination yon in the eyes of the Almighty God. At ano pa? Do not charge interest to your brother. Alam mo namang naghihirap, tutubuan mo pa. Naghihirap na yung brother mo, ay tutubuan kita brother, 5-6. Huwag mo nang tubuan kasi kaya nga siya nangungutang dahil wala siyang pera eh. Tapos tutubuan mo pa. Paano nakakabayad yun sa'yo? Kung may lumapit man, ibigay mo na lang. O ito na lang sa'yo brother, ito na lang sa'yo sister. Huwag mo nang bayaran yan. Sa'yo na yan. Tumulong ka rin sa ibang tao. Ganon, ano. To a foreigner, you may charge interest. Pero sa iyong brethren, hindi ka dapat mag-charge ng interest. Para si Almighty Father, pagpapalain ka niya, sasabihin ni Almighty Father, mabait yung anak ko. Hindi siya abusado, hindi siya yung makwenta or maniningil ng masyado. Hindi niya sinisiraan ng tao pag hindi nagbabayad. Hindi niya tinutubuan. Ang gagawin ng Almighty Father, pagpapalain niya yung tao na nagpautang. Dahil yung mga taong hindi naniningil, ibinibigay nila kay Almighty Father yon. Lord, hindi ako nakasingil, hindi ako nakabayad sa utang ko. Lord, pagpalain mo yung tao na nagpautang sa akin, nagpahiram sa akin, Almighty Father. Ano, no? Or kaya, Lord, yung tao nangutang sa akin, walang pambayad, Lord. Pero ibinibigay ko sa iyo, Lord, i-bless mo siya. Ngayon matutuwa si Almighty Father sa iyo. Dahil maganda yung prayer mo. Hindi mo gustong isumpa, no? Ayaw ni Almighty Father nang sinusumpa yung brethren natin. At pag meron tayong promise kay Almighty Father, dapat gawin natin. Pag hindi natin ginawa, lagot tayo kay Almighty Father. Sisingilin tayo ni Almighty Father. Pero hindi naman nire-require ni Almighty Father na magbigay tayo ng promise sa Kanya. But if you abstain from vowing, it shall not be sin to you. Ngayon, halimbawa, sa congregation niya, magbibigay ako, promise ko, Lord, magbibigay ako sa congregation ko. Hindi naman sa'yo nire-require ng Almighty Father na mag-promise ka. Pero pag hindi mo ginawa yung promise mo, lagot ka kay Almighty Father.
Kaya dapat gawin mo kasi ikaw na nag-promise nun, hindi naman sa'yo nire-require ni Almighty Father. Hindi naman sinabi ng Almighty Father, mag-promise ka sa akin. Walang ganun si Almighty Father. That which has gone from your lips, you shall keep and perform. Lahat ng mga sinasabi natin, gagawin natin. Lahat ng pagkausap natin si Almighty Father, nakikiusap tayo sa Kanya, diba? Lord, please, Lord, bigyan mo ako ng blessing. Ganito ang gagawin ko. Dapat gawin natin. Dahil pag hindi natin ginawa, lagot tayo. At ano pa, when you come into your neighbor's vineyard, you may eat your fill of grapes at your pleasure, but you shall not put any in your container. Pag naimbitahan tayo sa mga birthdays, birthday celebration, sa kung ano mga celebration na imbitahan tayo, kumain tayo, dun mo kainin, kainin mo lechon, kare-kare, kaldereta, barbecue, pansit malabon, mga favorite ko. Lumpiang Shanghai. Ay, wag na lang lumpiang Shanghai. Kinakamay nila kasi yun. Kainin mo, pero wag ka nang magpabalot, no? Wag mo nang isharon, no? Balutin mo ako ng iyong. Wag mo na ipabalot, ha? Papabalot pa eh. Kasi may darating pang ibang bisita na kakain pa doon. Huwag maging abusado. Hindi, kasi kakain yung yung mga anak ko, yung pamangkin ko, nandun sa bahay, hindi makapunta. Eh di kung gusto nilang kumain, magpunta sila doon sa bahay na may handa. Hindi yung take out. When you come into your neighbor's standing grain, you may pluck the heads with your hand, but you shall not use a sickle on your neighbor's standing grain. Huwag kang abusado. No? Huwag mo abusuhin yung brethren. Hindi porke mabait, pumapayag, inaabuso mo. Huwag ganon. Dahil, baka matuto ng kadamutan. Kaya naging madamot dahil sa'yo. Kasalanan mo. No, o di nagkahanda hawa-hawa na ng kasalanan ang mga tao. Ikaw, swapang ka, ganid ka. Tapos nahawahan din ng kaswapangan dahil nga inuubos mo yung handaan nila. Lahat ng libre doon, no? Kakutin natin. Tapos ang ginagamit mo, pag hinakot mo naman, ibibenta mo naman sa iba. Libre nga eh. Tapos hinahakot mo. Wag gano'n, no? Doon mo kakainin. So dito tayo sa Deuteronomy chapter 24. It's about the law concerning divorce. When a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some uncleanness in her or indecency, and he writes her a certificate of divorce, puts it in her hand, and sends her out of his house. So noon, sa Old Covenant pa man, meron ng divorce. Inaalaw ni Almighty Father ang divorce. Baka sabihin niyo dito sa Matthew chapter 19, whatever God has put together or joined together, let not man separate. Yun ang sasabihin ninyo, di ba? Yun ang nakalagay sa Bible, sa New Covenant. Hindi pwedeng paghiwalayan ng mga tao ang pinagbuklod ng Diyos. So, sino ba ang gumagawa ng hiwalayan? Si Almighty Father ba ang gumagawa ng hiwalayan? Ang gumagawa ng hiwalayan ay yung mga tao. Na marami silang inaasawa. Sila ang gumagawa ng kanilang sariling desisyon. So, kasalanan yon, no? Dahil sila pero si Almighty Father, gumagawa siya ng way
kung ang isang tao na nakita niya ay agrabyado, inihiwalay niya yung tao na yun sa kanyang asawa dahil yung asawa ay naagrabyado. Sino ang naghihiwalay? Si Almighty Father. Gumagawa si Almighty Father ng paraan. Kaya itong therefore what God has joined together, let not man separate. Pero si Almighty Father, He can do all things. He can separate man from his wife. Yung tao lang ang hindi niya pwedeng i-separate yung tao. Halimbawa, may mag-asawa, no? Hindi, maghiwalay kayo, ako magiging asawa niyan. Hindi pwedeng ganun kasi ikaw tao ka, ha? Pero kung si Almighty Father na ang gagawa ng way para maghiwalay ang mag-asawa, pwede yun. At tanggap din ni Jesus. Verse 8 sa Matthew chapter 19 verse 8. He said to them, Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wives. But from the beginning it was not so. And I say to you, whoever divorces his wife, except, exception, may clause. Anong clause yun? C-L-A-U-S-E, clause. Except for sexual immorality, and marries another, commits adultery, and whoever marries her who is divorced commits adultery. Hindi nyo nabasa kasi ito no? Pag nagbabasa kayo ng Bible, except for sexual immorality. Ibig sabihin, ang lalaki pwede niyang i-divorce ang kanyang babae kung ang babae ay nakagawa ng sexual immorality. At kung nakagawa ng sexual immorality ang lalaki, pwede niya ring i-divorce yung lalaki. Ito rin yun no? Sa Matthew chapter 18. Saan nga ba yan? Matthew chapter 18 verse Verse 18, assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ito'y tungkol sa law of the land. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I say to you that if 2 or 3 agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. No? So ito ay kung ano ang ibabind natin dito sa earth or a law dito sa earth, tanggap ni Almighty Father sa heaven. Kung ano man ang ilulus natin sa earth, yung tungkol sa law, it will be loosed in heaven. Kaya tanggap, may law na divorce, tanggap ni Almighty Father yon. Tuloy natin sa yung mga ulitin ko, yung mga taong ayaw ng divorce, hypocritical liars. 1 Timothy chapter 4 verse 4. Yung mga tao na pinipigilan nila ang tao na mag-asawa, merong mga ganong religious leader na hindi raw sila dapat mag-asawa, pinipigilan nila. At saka meron silang mga nag-abstain sila ng food. Every Friday, hindi sila pwedeng kumain ng meat ba yun? Tapos may isa pang religious group na bawal din silang kumain ng mga may dugo. Ano nakaslagay dito sa Bible? So 1 Timothy chapter 4 verse 4. The Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose
consciences have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. So, ang pagkain pwede natin kainin kahit na ano, basta yon ay pinagpapasalamat natin kay Almighty Father. Tanggap natin, tinatanggap natin at pinagpapasalamat natin kay Almighty Father. For everything God created is good. Lahat ng ginawa ni Almighty Father, it's good. And nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the Word of God and prayer. Lahat ng kung anong meron tayo dito sa mundo, it's good. Okay? Divorce is good. Tanggap ni Almighty Father. Sino mang umaayaw? Mga hypocritical liars na may mga pinagbabawal na pagkain. Ha? Pinagbabawal na mag-asawa yung mga tao. Walang pinag-uutos si Almighty Father na bawal mag-asawa. Walang inutos si Jesus na bawal ang mag-asawa. Hindi lang nag-asawa ang mga disciples, ang mga apostles, at si Jesus, no? Bakit? Dahil nakafocus sa mas magandang plan si Jesus, yung mga disciples, tsaka yung mga apostles. Nakafocus sila sa to obey the Almighty Father, yung tungkol sa pag-spread ng Word of God. Doon sila nakafocus. Pero si Abraham, Isaac, and Jacob, and Moses, may mga asawa sila. Si Peter, may asawa siya. Ha? Kaya nga siya may mother-in-law. Imposible namang may mother-in-law ka tapos wala kang asawa. Ano yun? Verse 2. Ituloy natin no, Deuteronomy chapter 24. When she has departed from his house and goes and becomes another man's wife, yung na-divorced na babae, if the latter husband detests her and writes her a certificate of divorce, puts it in her hand and sends her out of his house, or if the latter husband dies who took her as a wife, ngayon yung babae na yung nag-asawa uli siya. Yung napakasawa niya ayaw sa kanya, so ginawan ulit siya ng divorce letter. Tapos, o kaya, namatay naman yung kanyang napangasawa, anong mangyayari sa kanya? Sa babae. Then, her former husband who divorced her must not take her back to be his wife. Hindi mo na ulit pwedeng tanggapin yung babae na dinivorce mo, tapos tatanggapin mo. Parang iniluwa mo na, kakain mo pa ba yung suka mo? Isinuka mo na eh. Kakainin mo pa ba? Ganon. Then her former husband who divorced her must not take her back to be his wife after she has been defiled, for that is an abomination before the Lord. Bakit? Yung asawa mo, nag-asawa na ng iba. Nung nag-asawa na siya ng iba, may nakatabi na siyang ibang lalaki. Tapos babalik ka ngayon sa dati mong asawa. Parang, ano to, naglalaro ba kayo? Yung dumi ng nakatabi niyang ibang lalaki, maihahalo na sa dumi sa iyo. Madudumihan ka na rin. Kasi yung sakit, no? Maliban sa sexually transmitted diseases, hindi lang yung tuberculosis, nakakahawa din yun. Yung mga kuto, an-an, buni, alipunga, nakakahawa din yun. So, kakalat ngayon, ha? Kakalat. Iniiwasan ni Almighty Father na magkalat ang kadumihan para hindi magkasakit ang kanyang mga anak. Verse 5. When a man has taken a new wife, he shall not go out to war or be charged with any business. He shall be free at home 1 year. So, 1 year, pag bagong kasal, 1 year, hindi ka pwedeng sumali sa battle or sa war. And bring happiness to his wife whom he has taken. Responsibility ng isang lalaki na pasayahin niya yung kanyang asawa. Verse 6, no man shall take the lower or the upper millstone in pledge, for he takes one's living in pledge. No? Or no man shall take the lower or the upper millstone in pledge, for he takes life, one's living in pledge.
If a man is found stealing or kidnapping any of his brethren of the children of Israel, and mistreats him or sells him, then that kidnapper shall die, and you shall put away the evil from among you. Ayan. Noon pa man may mga kidnapan na nangyayari. Kidnapper. Pag kidnapper, carnapper din yon. Magnanakaw, no? Hindi pwedeng magnakaw. No man shall take the lower or the upper millstone in pledge, for he takes one's living in pledge. Hindi ka pwedeng mamili ng iyong pledge. No man shall take the lower or the upper millstone in pledge. Yun ang verse 6. Itong verse 7 naman, kidnapper, magnanakaw ka rin, carnapper, ninanakaw mo rin yung car, or nagnanakaw ka ng gamit ng may gamit, animals na may animals. Anong gagawin doon? That kidnapper shall die. Or yung kidnapper na gusto ng ransom, tapos papatayin, ano? May mga ganun nangyayari. Noon pa man may ganun. Kasi hindi naman nasasabihin ni Almighty Father to. Kung hindi nangyari. May nangyayaring ganun. Uso na ang kasalanan noon. Wala nang bago. There's nothing new under the sun. Nakalagay sa book of Ecclesiastes. Nangyari na lahat. Yung mga nangyayari ngayon, yung inflation, nangyayari na rin yan noon. Yung malaki ang patubo, nangyayari. Kaya nga may law na ganun dito. Verse 8, take heed in an outbreak of leprosy. Skin disease yung leprosy, hindi lang ito ketong. That you carefully observe and do according to all that the priests, the Levites, shall teach you. Bakit yung priests and Levites? Yung priest ang tinuruan ni Almighty Father, ang ginagamit usually ay yung hyssop. Hyssop na leaves. Hyssop, Izov, Acyclovir, yon. Acyclovir hanggang ngayon, Acyclovir ginagamit pa rin yon. Bakit hindi dinadivulge ng mga pharmaceutical company or ng mga gumagawa ng gamot, yung mga kusan galing, yung kanilang mga gamot, yung mga properties ng gamot nila, ba't di na sinasabi? Sinisikreto nila. Kasi nga malaking negosyo ang mga gamot. Ngayon kung sasabihin nila kung saan galing yung mga properties ng kanilang mga gamot, no? Yung mga chemical names, tapos hahalapin natin sa environment natin, sa mga halaman, nandun sa halaman eh. Yung mga gamot meron ding sulfur yan. Saan galing ang sulfur? Sa environment din galing ang sulfur. Ha? Yung fluoride, yung fluorine, saan galing? Sa environment din galing. Yung chlorine, ganun din. Lahat ng kung anong mga chemicals meron tayo ngayon, galing lahat yun kay Almighty Father. Ang ginagawa lang ng mga tao, sinisikreto nila na sila ang gagawa ng gamot kasi nga swapang sila, ayaw nilang malaman ng ibang tao dahil baka tayo na mismo ang gagawa natin ng sariling gamot. Nilalagay kasi sa centrifugal machine yun eh, para makuha nila yung ang tawag doon, pinakakatas ba, yung pinakamatapang na ingredient. Kagaya ng cedar wood, no? Anong meron sa cedar wood? Antibacterial, anti-inflammatory, kagaya ng scarlet wood, saka ng hyssop. Yung wild apple, meron ding karakteristik yun na nakakagamot. Yung buto ng wild apple, meron yung cyanide, no? Some of the anti-cancer na medicine, merong cyanide. O saan galing yun? O di sa nature din. Galing kay Almighty Father. Wala tayong create. Wala tayong create. Lahat si Almighty Father. He created all that we can see. And those that we can't see.
So, nung time na to, pag may outbreak ng skin disease, kasi usually pag may skin disease ka, merong underlying sickness deep within. Example, lumalabas kasi sa katawan ng tao. Example, may nakain kang allergic ka, nakain ka ng peanut, no? May mga taong allergic sa peanut. Hindi lang sa labas ng katawan lumalabas yung allergy, no? Hindi lang visible. Yung loob din ng katawan mo, maga din yun, ha? Nagiging nakikita lang kasi nga visible. Pero wala kasi noon na mga stethoscope, walang mga x-ray. Kaya ang check nila ngayon yung balat. Ngayon, halimbawa, kung may sakit ka sa liver, nakikita rin sa balat yon kung yellow ang katawan mo o may sakit ka sa liver. Kasi nga, nakikita sa katawan kung ano yung sakit natin sa loob. At saka yung yung acupuncture. Totoo yun, yung acupuncture. Nag-try na ako, nagulat ako, totoo pala itong acupuncture. Lantas lalagyan ng kuryente yung dulo ng karayom. Totoo yung acupuncture. Kaso nga lang, hindi kumikita yung ibang mga doktor. Ang gusto ng mga doktor, bumili ka ng gamot. Ano ba yung mga sakit? Yung yung herpes, sa loob ng katawan nyo na nagmanifest sa bubig, sa katawan, even the chicken pox, no? Sa loob, meron ka rin chicken pox, maga rin yung loob mo, pati yung bituka mo. Ngayon, nagmamanifest ngayon sa katawan mo yon. Ano ba yung mga sakit? For example lang, pag may lagnat ka, di ba? Namumula ka yung pisngi mo. Tapos mainit ka. Oh. Verse 9. Ulitin natin verse 8. Iska. Take heed in an outbreak of leprosy that you carefully observe and do according to all that the priests, the Levites, shall teach you. Just as I commanded them, so you shall be careful to do. Maging careful kayo. So, walang doktor nun. Sino ang doktor? Si Almighty Father. Kasi alam niya kung paano niya tayo ginawa. Kaya ang doktor natin si Almighty Father. Kaya hanggang ngayon, kahit ano pa man ang inumin nating gamot, yung mga gamot na ininom natin ngayon, kaya lang tayo halimbawa, akala natin gumagaling tayo. Yung symptoms lang ang pinapatag, ang nawawala. Pero yung sakit nandun pa rin. Kasi nga, nagkasala si Adan tsaka si Eva. Kaya simula nun, mamamatay na ang tao. Huwag natin sisihin si Adan si Eva kasi kahit tayo na rin, nagkakasala tayo, ha? Remember what the Lord your God did to Miriam on the way when you came out of Egypt. O nagbigay ng warning si Almighty Father, huwag magchichismisan, huwag gagawa ng kadumihan. Dahil, anong nangyari kay Miriam? Ichinismis niya yung kanyang kapatid na si Moses kay Aaron. Siniraan niya. Bakit? Siya lang ba ang nakakausap si Almighty Father? Yabang ni Miriam, no? Yumabang siya. Bakit siya lang ba nakakausap ni Almighty Father? Nakakausap ko rin naman si Almighty Father. Ganun ang dialogue ni Miriam. Ang pinagalitan siya ni Almighty Father kasi nga naging arrogant siya. At dahil doon, siya ang unang kinuha ni Almighty Father. Pangalawa si Aaron. Pangatlo, huli na si Moses. No? Tama, Iska? Verse 10. When you lend your brother anything, you shall not go into his house to get his pledge. Kung nag-utang sa iyo ang iyong brother, mangungutang ka ba? Teka muna, pupunta ako sa bahay mo, titingnan ko kung anong pwede kong kuhanin. May TV ka pala dyan, akin na yan, pledge mo yan, collateral yan. Para pag ibabalik ko na tong TV sa'yo, pag nakabayad ka na, ikaw pa yung namimili. Huwag daw ganun, sabi ni Almighty Father. Huwag ka pupunta sa bahay, kukuha ka pa ng collateral.
You shall stand outside. Sa labas ka lang, huwag ka nang pumasok. Huwag ka nang titingin-tingin. Ano ang pwede ko makuha dito? You shall stand outside, and the man to whom you lend shall bring the pledge out to you. Kung ano ang napili ng lalaki na ibigay na pledge sa'yo, yun ang tanggapin mo, hindi yung ikaw mamimili. Huwag kang abusado, nangungutang. Teka, akong pipili ng gusto kong, ay, ang ganda nun na, yun ang gusto kong kunin. Ay, wag yan, brother, kasi importante. Hindi, ito ang gusto ko. Hindi kita maputangan, sige ka. Ayaw ni Almighty Father ng ganun. Verse 12, if the man is poor, you shall not keep his pledge overnight. Kung mahirap lang yung isang tao, wala siyang kagamit-gamit, kunin mo yung pledge, pero wag matagal mo hindi ko ito ibibigay hanggat hindi niya binibigay yung bayad. Ibigay mo na. Kasi si Almighty Father ang magpapala sa'yo, magbe-bless sa'yo. You shall in any case return the pledge to him again when the sun goes down, that he may sleep in his own garment and bless you. Para ipag-pray ka, thank you Lord God, i-bless niyo po si brother ganyan, si sister ganyan. Kasi nangutang po ako sa kanya, wala po akong maibayad. Lord God, ikaw po ang magbayad para sa akin, kung okay lang po sa inyo, Almighty Father. Kasi walang-wala po ako, hindi ko po mabayaran, Almighty Father. Nagpapakumaba tayo sa tatay natin. Ngayon, ang gagawin niya ni Almighty Father, i-bless ka niya. Kung ikaw nagpautang, i-bless ka ni Almighty Father. Mas malaki pa ang blessings na makukuha mo kumpara sa bagay na itinulong mo sa brother mo. Dahil si Almighty Father na mag-bless sa'yo. Ngayon, kung hindi ka ganon, swapang ka, hindi ko bibigay, lalo kang papagalitan ni Almighty Father. Ayaw ni Almighty Father ng greedy. That he may sleep in his own garment and bless you, and it shall be righteousness to you before the Lord your God. You shall not oppress a hired servant who is poor and needy. Meron kang tauhan sa bahay mo. Hindi porke mahirap siya, nangangailangan siya, aabusuhin mo na, sisigaw-sigawan mo na, mumura-murahin mo na pag inutusan mo. Nakakita na ako ng ganong klaseng tao. Pag umuutos, mumurahin yung katulong. Pinabatukan, sinisipa. You shall not oppress a hired servant who is poor and needy. Yung servant naman na yun, tanggap naman niya kahit sampal-sampalin siya, paluin siya ng sapatos, suntukin siya, tanggap niya. Kasi nga nangangailangan siya. Pero, yung nangaapi sa kanya, yun ang pagagalitan ni Almighty Father. You shall not oppress a hired servant who is poor and needy, whether one of your brethren or any of the aliens who is in your land within your gates. Kita ni Almighty Father lahat ng ginagawa natin. Kahit na magpatayo ka pa ng sarili mong congregation, kung nangaapi ka ng kapwa-tao mo, baliwala yung congregation na pinagawa mo. Kung naninismis ka ng tao, sinisiraan mo yung tao, baliwala yung congregation na pinagawa mo. Baliwala yung pera na ibinigay mo. Hindi nababayaran si Almighty Father, hindi siya nasusuhulan. Each day you shall give him his wages, and do not let the sun go down on it. And for he is poor and has set his heart on it, lest he cry out against you to the Lord, and it be a sin to you. Lagot ka pag hindi mo pinasweldohan or binayaran ng tama yung tao na nagtatrabaho sa'yo, dahil pag humingi sila ng tulong kay Almighty Father, didinggin ni Almighty Father yung prayers nila. Lagot ka kay Almighty Father. Meron mga tao na nababasa ko sa internet, hindi agad nila binibigay yung sweldo ng mga katulong. Kahit nasa sa kanila na yung pera, ayaw nilang ibigay. Or merong tao na katulong mo, gusto mo nang kunin yung pera kasi puhunan yun. Ayaw pang ibigay.
Hindi naman niya pera. Swapang, mukhang pera. Hindi ganoon si Almighty Father, hindi mukhang pera si Almighty Father, hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Siya ang gumawa ng mundo na to eh. Ha? Naintindihan ba natin? Hindi niya kailangan yun. Ang kailangan niya yung heart natin, na sumundin siya, na maniwala kay Jesus Christ, sa mga turo ni Jesus Christ. Yun ang kailangan ni Almighty Father, hindi yung pera. Temporary lang tayo dito sa mundo. Stranger tayo dito sa mundo, transient lang tayo. Yung mga tao na mayayaman, marami sila naipon na pera, tapos namamana ng kanilang mga anak. Ano nangyayari? Nadadala ba nila? Hindi nila nadadala. Tapos yung pinaghirapan nilang pera na pupunta sa kanilang mga anak, kung sino man ang gusto ng pagbigyan, nasa sinasayang naman ng mga nakakuha. Papakapagod ka, wala rin nangyayari. Chasing after the wind, Book of Revelation. Kaya we must store up treasures in heaven. Paano tayo mag-store up ng treasures in heaven? Love our brethren, and most of all, love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our might, with all our mind, and with all our strength. Lahat na. Mahalin natin si Almighty Father ng buong buo. That's storing up treasures in heaven. Si Almighty Father, malaking investment niya sa atin. Kaya kailangan makuha ni Almighty Father yung return of investment. Sino yung return of investment? Tayo. Ano lang ang nire-require sa atin? Mahalin siya. Sundin siya. Dahil pag sinunod natin si Almighty Father, eternal salvation, and tayo pa rin ang mabe-benefit nun, hindi si Almighty Father. Dahil si Almighty Father, He's good. Nasa magandang kalagayan si Almighty Father. Tayo, pangit ang kalagayan natin. Ang gusto ni Almighty Father, sa kingdom niya tayo, para maging maganda ang kalagayan natin. Yun yun. Verse 16. Fathers shall not be put to death for their children, nor shall children be put to death for their fathers. Anong ibig sabihin nun? Pag may kasalanan yung tatay, hindi dapat yung anak ang magbubuhat ng kasalanan. Ay, tatay nito may kasalanan, nakapatay ito, yung anak patayin natin. Hindi pwedeng ganon. Huwag mong, magkaibang tao sila, okay? Magkaibang tao yun. No? Fathers shall not be put to death for their children, nor shall children be put to death for their fathers. A person shall be put to death for his own sin, sa kanyang sariling kasalanan, no? And sometimes pag may utang ang isang tao, pag namatay yung lalaki na may utang, cancel na yon, namatay na siya eh. Wala na siya. Paano na siya makakabayad? Kaya huwag ba na siningilin yung mga anak? Ha? Unless na lang yung anak ang nakapangalan sa utang. Yun singilin. Pero kung ang tatay ang nakapangalan, ba't mo sisingilin yung tatay? Eh, yung tatay ang namatay. O, ano yun? Verse 17, you shall not pervert justice, do the stranger, the fatherless, nor take a widow's garment as a pledge. Wag aapihin ang stranger, fatherless, widow. Kasi sinong kakampi nila? Si Almighty Father. Bakit stranger? Kasi yung mga stranger, wala silang lupa, wala silang inheritance, no? Yung mga fatherless, mga api-apihan to, mga nag-iisa na sa buhay, mga orphans, walang matawagan, walang malapitan, mga fatherless. And also the widows, yung mga widows kasi, yung mga anak nila nag-asawa na ngayon yung widow nag-iisa na sa buhay.
Itong mga taong to, pag umiyak to kay Almighty Father, dinidinig ni Almighty Father ang kanilang mga iyak. Dahil si Almighty Father, He's full of mercy and grace. Ramdam ni Almighty Father ang maging nag-iisa sa buhay. Ramdam ni Almighty Father ang binetray. Kasi na-betray na rin si Almighty Father. He was betrayed by Lucifer. Ramdam ni Almighty Father yun. Kaya alam niya ang feeling. Si Jesus alam din niya ang feeling kasi He was also betrayed. Kaya pa nag-pray ang mga strangers, fatherless, or orphans, and the widows. Dinidinig ni Almighty Father ang kanilang prayers. Verse 18, but you shall remember that you were a slave in Egypt. And the Lord your God redeemed you from there. Therefore, I command you to do this thing. Ibig sabihin nito, lahat tayo, pantay-pantay sa paningin ni Almighty Father. Slave tayo. Lahat tayo, servant. Kahit ano pa ang estado natin sa buhay, lahat tayo servant. Pantay-pantay tayo. Walang, ito, mayaman kasi siya eh. Hindi ganon. Hindi, mataas kasi ang pinag-aralan niya. Kaya nasa taas siya ng alta sosyedad or high society. Hindi ganon. Pantay-pantay tayo. Tanggalin mo ang mga alahas. Tanggalin mo ang kotse. Tanggalin mo ang bahay. Tanggalin mo ang makeup. Tanggalin mo ang damit. Anong matitira? Pare-pareho tayong itsura natin. Pare-pareho natin kailangan si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kaya pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Kahit paano ang naabot mo. Ha? Kahit na magkano pa ang ibinigay mo sa congregation mo, hindi ka lalamang. Wala kang kahit nakapunta ka na sa 100,000 bansa sa buong mundo, nakapunta ka na kung meron mang wala na mga outer space, no? Nalibot mo na lahat, nalibot mo na ang kasulok-sulukan ng daigdig na to. Pantay-pantay pa rin ang tingin ni Almighty Father sa atin, ha? Hindi ka special, walang special sa atin. Paano lang tayo magiging special? Pag nasa sa puso natin si Jesus Christ. Yun yung special. Dahil si Jesus, He's perfect, never nagkasala. Kaya dapat si Jesus nasa puso natin. Treasure tayo ni Almighty Father kung nasa puso natin si Jesus Christ. Verse 19, when you reap your harvest in your field and forget a sheaf in the field, yung sheaf na parang isang bugkos, di ba pag nag-aani, nag-harvest, tapos may bugkos, tinatali yun, tapos may sheaf na ganon. Pag may naiwan kang ganon na bugkos ng sheaf na inani mo, wag mo nang balikan. It shall be for the stranger, the fatherless, and the widow. Pagkain na yun, ha? Pagkain na yun ng mga fatherless, widow, and stranger. That the Lord your God may bless you in all the work of your hands. Ibe-bless ka lalo ni Almighty Father kung hindi ka madamot. Kaya huwag tayo madamot. Magtutulungan ang mga anak ni Almighty Father, hindi magdadamot. Hindi, bigay sa amin tong tithes na to. Kami lang ang mga dito sa pera na to. Ulitin ko, yung tithes, kanina yung tithes? Sa Levites, sa priests, ano pa? Fatherless, or orphans, widows, and strangers, the needy, the poor people. Yun ang tithes doon ibibigay. Hindi lang sinasolo yon or sinaswapang ng mga religious leaders. Kahit na offering pa man din yan, hindi.
At wala nang tithes ngayon dahil ang hinihingi ni Almighty Father, ang hinihingi ni Jesus Christ, not just the 10%, but our whole being. Walang tithes na hinihingi si Jesus Christ. Nakita niyo si Paul, nung nagtatrabaho si Paul, walang nagsusupport sa kanya, pero nagtatrabaho siya, sarili niya, tent maker siya, hindi siya nanghihingi ng tithes. Sino ngayon kayo para manghingi ng tithes? Lamang ba kayo kay Paul? Nasa New Covenant na nga eh. Hindi, pero pag tithes gusto nyo sa Old Covenant, no? Yun yung napansin ko eh. Hindi, nasa New Covenant na tayo. Okay, New Covenant. Pero pag tungkol sa tithes, asan ang tungkol sa tithes? Babalik na nga sa Old Covenant. Hindi, akala ko ba hindi nyo na gusto yung Old Covenant? Ay, bago ng New Covenant. Bakit pag tungkol sa tithes, doon kayo pumupunta sa, sa Malakay. Sa Book of Malakay. Bakit? Verse 20. When you beat your olive trees, ano ba yung olive trees? Puno ng olive. Yung puno ng olive kasi, all year round, meron siyang bunga. Kaso hindi sabay-sabay ang kanyang hindi sabay-sabay yung paghinog, no? Minsan, ano pa lang siya, green, hindi pa siya kulay dark green, no? Buti nakakita na ako ng olive tree. Nakakita na ako ng olive tree. Ang daming bunga pala nun. Nakalagay ito, when you beat your olive trees, you shall not go over the boughs again. It shall be for the stranger, the fatherless, and the widow. Kasi nga, yung olive tree, mabilis bumabagsak yung mga bunga na, mga hinog na. Kaya binibit yung pinapagpag, no? Or pinapalo lang, nahuhulog na yung mga bunga ng olive tree. Ngayon, wag nang ulitin, sabi ni Almighty Father. Bakit? Wag nang ulitin na pukpukin or i-beat yung olive tree. Bakit? Kasi pag binit mo, may mga hindi pa nahuhulog, di ba? Kaya ang gagawin mo, ulit-ulitin mo para lahat mabuhulog. Ngayon, sabi ni Almighty Father, wag mo nang ulitin. You shall not go over the boughs again. It shall be for the stranger, the fatherless, and the widow. Iniingatan ni Almighty Father. Alaga ni Almighty Father. Stranger, fatherless, and widow. Or the orphans. Yung mga walang asawa. Kahit mga lalaki, hindi lang babaeng widower. Ha? Yung mga nag-iisa sa buhay. Yung walang malalapitan. Verse 21, when you gather the grapes of your vineyard, you shall not glean it afterward. It shall be for the stranger, the fatherless, and the widow again. Kasi may mga tanim na, marami silang mga vineyard kasi nung time na noon, maraming vineyard ang mga tao. Ngayon, kung ang tawag ito, may mga hinog na, kunin mo na yon, pero kung nag-gather ka ng grapes, huwag mo nang simutin. Ha? Huwag mong sisimutin. Mag-iwan ka naman kahit konti, pwede. Parang yung sa pagkain sa mga birthday celebration. Huwag mong simutin, huwag mong ubusin, porke libre, ubusin mo lang. Huwag mong ubusin. Huwag ka nang magpa-Sharon Cuneta na balutin mo ako. Huwag na magpabalot. Dahil may kakain pang iba. Ito, huwag mo nang ubusin yung grapes na ginagather mo. Huwag mo nang simutin. Kasi, may iba pang kakain. The stranger, the fatherless, and the widow. Bakit? Sino ang gumawa ng puno? Sino ang nagko-control ng climate o ng weather? Saan galing, paano nagkakaroon ng puno? May palitan ng oxygen and carbon dioxide. Sino ang gumawa nun? Si Almighty Father. Kaya, kahit na ikaw ang sabi mo na may-ari, pero wag mo nang simutin, ipapigay mo dahil bibless ka ni Almighty Father. Wag madamot. Dahil yung mga bagay na kung anong meron tayo, hindi talaga sa atin.
Verse 22. And you shall remember that you were a slave in the land of Egypt. Therefore, I command you to do this thing. Tandaan nyo, galing kayong slave. Dati kayong slave. Ha? Dati kayong walang-wala. Sabi ni Almighty Father, nagkaroon kayo dahil blines ko kayo. Kaya yung blessings na yan, bigyan nyo rin yung ibang tao. Ipakalat nyo yung blessings na yan. Huwag maging madamot, swapang, greedy. Baka sabihin, hindi, kasi abusado yung mga tao eh. Ano naman kung mabuso sa'yo ang mga tao, ibigay mo lahat kay Almighty Father. Lord, inabuso niya ako, pero nagtitiwala ako sa iyo, Almighty Father, na ikaw ang magbe-bless sa akin, na maibabalik mo yun, at ikaw ang magsusustain sa akin. Magkaroon tayo ng faith kay Almighty Father, kay Jesus Christ, at sa Holy Spirit. Kasi kaya tayo nagiging hirap sa buhay ngayon. Ang dami nating iniisip. Hindi kailangan magbayad ako ng ganyan, ng St. Peter, iba ng insurance. Bakit kayo gumaganon? Kasi natatakot kayo sa future. Hawak ni Almighty Father ang future. Hindi natin hawak ang future. Ha? Wala tayong kayang gawin. Nagpapakahirap ka lang. Nagpapakapagod ka sa mga bagay na wala namang hindi naman dapat isipin, dahil ang magbe-bless sa atin si Almighty Father. Buhay pa ako hanggang ngayon. Mag-isa na ako. Titiwala ko kay Almighty Father. Sa Kanya ako nagtitiwala. Dahil anak niya tayo, mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Create nga niya itong mundo para sa atin eh. So, hindi tayo kukulangin. Sobra-sobra pa. Yun ay dahil sa nasa hearts natin si Jesus Christ. Importante na nasa hearts natin si Jesus Christ, na maniniwala tayo kay Jesus Christ dahil siya ang ating Redeemer, Mediator, the only Mediator. Wala nang iba pa. Wala nang iba pang pinadala si Almighty Father na Mediator. Wala nang iba pang pinadala si Almighty Father na Redeemer. Kung gusto natin makausap yung tatay natin, we will use the name of Jesus Christ. Hindi natin gagamitin ang pangalan ni Peter, ni Paul. Sino ba yun? Si Peter, si Paul, si Rafael, si Michelangelo, si John, si Ringo. Hindi natin gagamitin ang pangalan na yun. Hindi natin gagamitin ang pangalan ni Agatha, Agnes, sino ba sila? Si Ambrose. Sino ba yung mga yan? Kilala pa ni Almighty Father yun? Gawa kayo ng gawa ng mga taong dapat tawagan. Iisa lang naman ang dapat natin tawagan. Ang tawagan natin, ang tatay natin. And we will use the name of Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.